Ang pagpapakita ni Cell sa telebisyon at ang deklarasyon nito ng Cell Tournament ay nagdulot ng malawakang takot at kaguluhan sa buong mundo. Samantala sa lookout, nagsama-sama ang lahat para hintayin ang paglabas ni Goku at Gohan sa chamber. Nagulat sila nang biglang lumabas ang mag-ama mula sa hyperbolic chamber na naka-Super Saiyan, habang suot ang punit-punit nilang battle armor. Nagtataka ang lahat kung bakit gutom na gutom sila. Sinabi ni Goku na hindi kasi sila marunong magluto kaya hindi sila nakakakain ng maayos sa loob ng chamber. Habang kumakain, ikinwento ni Trunks kina Goku ang lahat ng nangyari habang nagte-training sila. Sa ibang lugar, may isang bata na nakasakay sa tren ang tuwang-tuwa na nakatanaw sa bintana. Nagkagulo ang mga pasahero nang malamang si Cell ang tinitingnan nito. Alam ni Cell na sobrang natatakot sa kanya ang mga tao kaya tamang trip siya dito. Sa Capsule Corporation, labis na nagtataka si Bulma kung bakit hindi ginagawa ni 16 ang misyon niya na patayin si Goku, base sa record na nakalap niya sa utak nito. Labis din ang pagtataka ni Dr. Brave, pero sinabi ni Bulma na baka epekto ito ng mga naging pagbabago sa kanilang timeline. Balik sa lookout, tinanong ni Goku si Mr. Popo kung naitago pa nito ang kanyang damit. Natuwa si Mr. Popo at ibinigay ito kay Goku, at sinabing nilinisan niya pa ito. Nag-alok si Trunks na magpagawa kay Bulma ng bagong armor para kay Goku, ngunit tumanggi si Goku, sinabing mas gusto niya ang kanyang sariling damit dahil gusto niyang lumaban bilang isang taga-Earth. Humingi naman si Gohan ng bagong damit kay Piccolo, at ginamit ni Piccolo ang kanyang magic para gawing eksaktong kopya ng kanyang sariling kasuotan ang damit ni Gohan. Tinanong ni Vegeta kung kaya na ba ni Goku talunin si Cell, at sumagot si Goku na yan din ang gusto kong malaman, sabay gamit ng instant transmission para alamin ang kasagutan sa tanong nila. Gamit ang instant transmission, nagpunta si Goku sa Cell Arena. Sinabi ni Cell na ito ang magdidikta ng kapalaran ng Earth, pero binara ito ni Goku na sinabing masyadong maliit ang arena na ito para magdikta ng kapalaran. Dahil dito ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Goku at Cell. Sinabi ni Goku kay Cell na huwag nang gumawa ng anumang pagpatay dahil siguradong pupunta sila sa tournament niya. Nang makita na mukhang sumasang-ayon naman si Cell ay umalis na si Goku. Pagdating ni Goku sa lookout, tinanong muli siya ni Trunks kung kaya na ba niyang talunin si Cell. Sumagot si Goku na sa ngayon ay wala pa siyang laban kay Cell, na ikinabahala ng lahat. Dahil dito ay nagmungkahi si Piccolo na muli silang pumasok ni Gohan sa silid, ngunit tinanggihan ito ni Goku na labis namang ikinagulat ng lahat. Di makapaniwala si Piccolo sa desisyon ni Goku na magsanay na lang sa labas ng hyperbolic chamber. Sinabi ni Vegeta na siguro ay tanggap na ni Goku na mahina siyang nilalang kaya tinatamad na ito magsanay sa chamber. Sumagot si Goku na ibang diskarte na ang gagawin nilang pagsasanay, bagamat hindi pa rin ito garantiya na mahihigitan nila si Cell. Pagkatapos ay sinabi niya kay Vegeta na mas malakas siya rito at yun ang sigurado. Umalis sina Goku at Gohan, at iniwan si Vegeta na galit para bisitahin sina Koren. Pagdating nila doon ay pabida si Yajirobe na sinabing hindi siya mapipilit ni Goku na tumulong sa pakikipaglaban kay Cell, pero wala naman itong bilang kaya tinawanan lang nila ito. Sinabi ni Goku na naroon siya para tanungin si Koren tungkol sa kung gaano talaga kalakas si Cell. Ibinunyag naman ni Koren na itinatago pa ni Cell ang tunay nitong kapangyarihan. Kaya naman, hiniling ni Goku kay Koren na suriin ang kanyang lakas at ikumpara ito sa tunay na lakas ni Cell. Samantala, nag-uusap sina Piccolo kung bakit palaging naka-Super Saiyan sina Goku. Sumagot si Vegeta na sa tingin niya ay gusto nila Goku na manatili sa pagiging Super Saiyan para hindi na sila gumastos pa ng malaking enerhiya sa pagbabagong anyo, pagkatapos ay gagamitin naman nila ang naipon na enerhiya para marating ang mas mataas na antas kung kinakailangan. Ipinakita ni Goku ang kalahati ng kanyang lakas kay Koren, na muntik nang magpaguho sa Koren Tower. That energy! What is it? Ngunit sa pag-aanalisa ni Koren mas malakas pa rin si Cell kaysa kay Goku na labis na ikinagulat ni Gohan at Yajirobe. Agad na umalis si Goku at Gohan para magpatuloy sa pagsasanay. Habang nagtataka naman si Koren kung bakit kalmado pa rin si Goku sa kabila ng nalaman nito. Samantala sa lookout, patuloy na nagtatalo ang Z-Fighters kung kaya nang talunin ni Goku si Cell, habang labis naman ang pagkadismaya ni Vegeta sa sarili niya dahil mas malakas pa rin sa kanya si Goku. Sa sobrang inis, sinigawan niya si Piccolo na pumasok na sa time chamber at huwag nang magsayang ng oras. Bumalik sina Goku at Gohan sa Kami House at ipinakita ang kanilang bagong Super Saiyan powers.
Nagulat si Chi-Chi nang makita ang dilaw na buhok ni Gohan dahil sa pagiging Super Saiyan, at umiyak dahil sa pag-aakala na naging batang hamog na si Gohan. Samantala, nasa kalawakan si Cell at gumagawa ng meteor shower papunta sa Earth dahil sobrang naiinip ito. Asteroids, run for your Sa kaparehong sandali, nakauwi na sa Mount Pauzo si Chi-Chi at hinahanap nito sina Goku at Gohan, na kasalukuyang namimingwit sa tabi ng lawa. Natutuwa si Gohan dahil tinupad ni Goku ang kanyang pangako noon na isasama siya nito sa pamimingwit. Ganun pa man hindi ito maalala ni Goku kaya nagpa siya si Krillin na dumating para mangumusta na ikwento ito. Ayon kay Krillin ay nangako si Goku kay Gohan noong bago niya kalabanin si Vegeta. Nang maalala ay natuwa si Goku at sinabi niya kay Gohan na huwag kalimutan ng mga ganoong alaala dahil ito ang nagpapatibay sa kanila. Pagkatapos nun ay inamin ni Krillin kay Goku na kasalanan niya kung bakit naging perpekto si Cell dahil sinira niya ang controller na wawasak kay 18, ngunit hindi niya sinabi ang dahilan na in love na siya kay 18. Pagkatapos ay for the drama si Krillin dito na palagi na lang siyang mahinang nilalang at napag-iiwanan, dahil dito itinulak siya ni Goku sa lawa. Habang natutulog sina Goku at Gohan, naisip ni Krillin na sobrang lakas na nito dahil hindi nawawala ang kanilang pagka-Super Saiyan kahit natutulog. Kaya sinubukan ni Krillin ang kanilang Super Saiyan powers, at binato sa ulo si Goku, pero namilipit ito sa sakit. Pagkatapos ay patuloy lang silang nagkain-tulog, at hindi man lang nagsasanay para sa tournament. Sa sumunod na araw, isang batang nagngangalang Lime ang umakyat ng puno sa tabi ng ilog para abutin ang isang mansanas sa dulo ng sanga. Ngunit nang makarating ito sa dulo, nabali ang sanga na naging dahilan para mahulog ito sa rumaragasang ilog. Sa kabutihang palad, nailigtas ito ni Gohan na lumilipad sa itaas. Kaso aksidenteng nahawakan ni Gohan ang dibdib ni Lime kaya nagalit ito at tumakbo, naiwan si Gohan na nagtataka kung ano ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos, nakita ni Gohan ang isang bayan na tinatawag na Chaska Village. Sinabi niya sa sarili na sana ay hindi abandonado ang bayan, katulad ng una niyang napuntahan. Pumasok siya sa isang tindahan kung saan may dalawang kupal, sina Kasdan at Birdwell na nambuburaot ng pagkain sa may-ari para gawing pagkain sa shelter. Biglang sumigaw si Lime na paparating na si Cell at agad na tumakbo ang dalawang kupal palabas dahil sa sobrang takot, habang labis naman na nabahala si Gohan. Ang may-ari na si Mr. Lau na lolo rin pala ni Lime, ay pinagalitan si Lime sa pagsisinungaling, dahil sinabi lang ni Lime na parating na si Cell para magtakbuhan ang mga kupal. Ikinwento ni Mr. Lau kay Gohan ang tungkol sa mga magulang ni Lime na pinatay ni Cell. Sinabi ni Mr. Lau na naniniwala siya na walang magagawa ang pagtatago sa shelter laban kay Cell, kaya sinusulit na lang nila ang mga natitirang araw ng kanilang buhay. Napansin ni Gohan na masakit na ang likod ni Mr. Lau kaya nag-alok siya ng tulong sa pagsisibak ng kahoy. Naghagis si Gohan ng 3 kahoy sa ere para sana hiwain gamit ang kanyang mga kamay, pero pinigilan siya ni Lime at sinabihan na dapat gumamit ng palakol, kaya bumagsak ito sa kanyang ulo. Samantala sa bahay nila Goku, nagrereklamo na si Krillin sa pagiging sobrang chill ni Goku at hindi pagsasanay, pero tumangging makinig si Goku. Pinakita si Mayor Borbo na pinapagalitan ng mga kupal niyang tauhan dahil nagpauto na naman ito kay Lime. Pag-alis ng mga kupal ay biglang natuwa ito dahil masusolo na niya ang mga kayamanan dahil kurakot ito. Dumating si Tao na isang assassin, at sinabing natutuwa siya dahil inarkila siya ni Mayor, pero sobra na siyang naiinip at gusto nang magtrabaho. Sa labas ng hyperbolic chamber, ay hindi mapakali si Vegeta, na napapaisip ng plano na pumasok at kalad ka rin si Piccolo kung hindi ito lalabas sa tamang oras. Habang sa loob naman ng time chamber, matinding pagsasanay ang ginagawa ni Piccolo. Sa kagubatan, nag-uusap habang kumakain ng mansanas sina Gohan at Lime. Sinabi ni Lime kay Gohan na mukha siyang lampa para lumaban. Kinuwento ni Lime na ang kanyang lolo na si Mr. Lau ay isang dating kalahok sa martial arts tournament, at sinabi pa nitong dapat ay bugbugin na lang nito ang kurakot na mayor. Maya-maya pa ay narinig nila ang mayor na nagtatalumpati para sa pagbubukas ng shelter, kaya pinuntahan nila ito. Pagdating doon ay sobrang nainis si Lime sa mga kasinungalingan ng mayor, kaya sumigaw ulit siya nang nandito na si Cell. Tumakbo si Mayor sa loob ng shelter at agad na ipinasara ito at iniwan ang mga mamamayan niya sa labas. Natuwa si Lime dahil nabunyag na ang pagiging makasarili ng Mayor, pero bigla silang hinuli ng 2 alagad nito. Pagkatapos ay nalaman ni Mayor na niloko lang siya ni Lime, na labis nitong ikinagalit. Nang makialam si Gohan para ipagtanggol si Lime ay mas lalong nagalit ang Mayor, at iniutos na patayin si Gohan.
Ganun pa man ay hindi ito natuloy dahil biglang dumating ang lolo ni Lime na si Mr. Lau, at binanatan ng mga kupal. Dahil dito ay tinawag ng mayor ang assassin na si General Tao, at sila naman ang naglaban. Pinatamaan ni Tao ng Doden Wave ang lolo ni Lime para tapusin, pero nakialam na si Gohan. Tinanong ni Tao si Gohan kung sino ang kanyang ama, at sinabi naman ni Gohan na si Goku. For the flashback si General Tao sa araw na tinalo siya ni Goku noong bata pa ito. Biglang sumuko si Tao at nagpaalam na, dahil sa trauma kay Goku. Sa takot ng mayor na kuyugin ng mga tao ay humingi ito ng saklolo kay Gohan, pero bilang tugon ay pinasabog ni Gohan ang shelter para patunayan na hindi sila maililigtas nito mula kay Cell. Dumating si Goku at sinabi nito kay Gohan na sobrang galit na si Chi-Chi, dahil inutusan lang pala si Gohan para mamili pero hindi na bumalik. Bago umalis ay nagsabi ng good luck si Mr. Lau kina Gohan at Goku, dahil alam nitong sasali ang mag-ama sa Cell Tournament at malalakas ito. Habang naghuhugas ng pinggan si Chi-Chi, nagkukwentuhan naman sina Krillin tungkol kay Yajirobe at nagtatawanan, dahil mahinang nilalang daw ito. Nabasag ni Gohan ang hawak niyang baso, pagkatapos ay pinagsabihan siya ni Goku na maging maingat at nagpakita ng halimbawa, pero nabasag din ang baso niya. Nagalit ng husto si Chi-Chi sa dalawa, lalo na't halos masira na ang kanilang bahay, at nagtaka kung bakit hindi siya magkaroon ng normal na pamilya, at patuloy na nagreklamo. Sinabi ni Chi-Chi na kailangan niya pa naman na maghanda dahil sa kaarawan ni Gohan, na pinagtaka naman nila Goku. Ipinaliwanag ni Chi-Chi na hindi nakapag-celebrate ng kaarawan si Gohan dahil sa time chamber, pagkatapos ay inutusan nito si Goku at Krillin na manghuli ng malaking isda, bilang handa sa kaarawan ni Gohan. Nag-alis ng damit si Goku at saka tumalon sa tubig. Maya-maya, pinagtripan ni Goku si Krillin sa pamamagitan ng pagpapanggap na isda, at sinabing, kinain ko ang kaibigan mo at ikaw naman ang susunod. Tinanong ni Krillin si Goku kung naniniwala ba itong matatalo nila si Cell, sa kabila ng hindi nito pag-e-ensayo. Sumagot lang si Goku nang hindi siya sigurado, kaya hanggat pwede ay magsaya na lang muna sila habang wala pa ang tournament. Gumagawa si Chi-Chi ng cake at naghanap ng sangkap sa cabinet. Doon niya nakita ang isang lumang album na puno ng mga pictures nila. Pagkatapos nito ay nakita niya si Gohan bilang sanggol. Nagdulot ito ng isang flashback kung saan sanggol pa si Gohan, na wala pang pangalan. Naisip ni Chi-Chi ang pangalang Einstein pero umiiyak si Gohan tuwing hindi niya gusto ang mga pangalan. Nagbanggit ng ilang pangalan si Ox King, lahat ay may kasamang salitang Ox, kaya nagpakita rin ang sanggol ng pagkadismaya sa mga ito. Hiniling ni Chi-Chi kay Goku na mag-isip ng kahit isang pangalan. Pero gusto munang kumain ni Goku dahil nagugutom siya. Nagalit si Chi-Chi at tinanong kung tinuruan ba siya ni Lolo Gohan ng anumang kagandahang asal. Bigla na lang nagsimulang tumawa ang sanggol. Sinabi ni Chi-Chi ang salitang Gohan ng ilang beses pa, at mas lalong natawa ang sanggol. Sinabi ni Ox King na gusto ng sanggol ang pangalang Gohan. Binuhat ni Goku ang sanggol na si Gohan at nagsimulang makipag-baby talk dito. Balik sa kasalukuyan, dahil sa naalala ni Chi-Chi ay natuwa ito kay Gohan at pinayagan niya na itong maglaro kasama nila Krillin. Pumunta si Gohan kina Goku at Krillin sa tabi ng isang puno ng mansanas. Inuyog ni Goku ang puno at umulan ng mga mansanas. Missed it. Sabay napansin ni Krillin ang isang mansanas sa butas ng puno. For the flashback, si Goku at Chi-Chi kasama si Baby Gohan ay naglalakad sa kagubatan nang makita nila ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin sila sa taas at nakita nila ang isang buong pamilya ng mga ibon. Hindi sinasadyang nabitawan ni Goku ang stroller, mabilis na umarangkada si Gohan pababa sa burol at tumakbo sina Goku at Chi-Chi para habulin ang kanilang anak. Tumalon ang stroller sa ibabaw ng bangin at patungo sa puno ng mansanas at nabutas ito. Si Gohan ay bumagsak habang tumatawa at walang pinsala. Balik sa kasalukuyan, handa na ang birthday cake pero nang hipa ni Gohan ang mga kandila, nawasak ang cake. Sinabi ni Chi-Chi na dapat parusahan ng husto ang isang batang sumisira ng kanyang sariling birthday cake. Ganun pa man ay biglang ngumiti si Chi-Chi at sinabi na anak nga pala ni Goku si Gohan kaya ganyan talaga, at natuloy na ang kasiyahan. Samantala sa lookout, hindi mapakali si Vegeta habang hinihintay si Piccolo na matapos sa kanyang pagsasanay sa loob ng time chamber. Nang lumabas si Piccolo, napansin ni Trunks ang malaking pagtaas ng lakas nito.
Kaso for the yabang pa rin si Vegeta dito, na parang sinasabi kay Piccolo na mahina ka pa ring nilalang. Pagpasok ni Vegeta ay nagsimula siyang magseryoso at maging determinado, dahil balak niyang lagpasan ang lakas ni Goku. Sa Capsule Corporation, abala si Bulma sa pagdecode at pag-aaral sa anatomy ni Android 16. Lubos siyang namangha sa antas ng technology na ginamit sa mga android, sabay naisip na maaaring inabot ng maraming taon para makumpleto ni Dr. Gero ang paglikha dito. Sa papalapit na araw ng paligsahan, tila chill lang si Goku. Pero nagbago ang lahat nang marinig niya sa radyo na nagpa siya ang militar na salakayin si Cell. Umatake ang hukbo pero sa kabila ng napakaraming mga bala at missile na pinakawalan nito, hindi man lang nasaktan si Cell. Pagkatapos ay madali lang nitong nilipol ang mga sundalo. Labis na ikinagalit ni Goku ang pagpatay ni Cell sa mga sundalo, at bigla itong nagpaalam kay Chi-Chi para puntahan si Piccolo. Pagdating sa lookout, pinakiusapan ni Goku si Piccolo na makipaghiwalay muna kay Kami para magamit muli ang mga Dragon Ball, at ipinaliwanag niya dito na gusto niyang ibalik ang buhay ng mga pinatay ni Cell. Kaso sinabi sa kanya ni Piccolo na hindi na pwede dahil permanente na ang kanilang pagsasanib. Gayunpaman, nagkaroon si Goku ng ideya na magdala ng isang Namekian sa Earth upang maging bagong guardian para muling magamit ang mga Dragon Ball. Sinabi sa kanya ni Piccolo na wala silang ideya kung nasaan ang mga Namekian. Sa kabila nito, sinubukan ni Goku na gamitin ang instant transmission para mapuntahan ang mga ito, pero nabigo siya dahil sa sobrang layo ng distansya. Kaya naman, ginamit ni Goku ang kanyang instant transmission para puntahan muna si Kaiosama, at itanong kung alam nito kung nasaan ang mga Namekian. Mating sinagohan sa Kami House, at doon ay napanood nila ang malungkot na balita sa TV, kung saan ipinapaliwanag ng kanilang presidente ang tungkol sa pagkatalo ng militar. Habang nangyayari yun ay abala si Goku, sa paghahanap sa bagong guardian katulong si Kaiosama. Maya-maya pa ay nahanap na ni Kaiosama ang mga Namekian, kaya nakapag-teleport na si Goku sa kinaroroonan ng mga ito. Matapos ang sandaling pag-uusap, pumayag si Dende na maging bagong guardian ng Earth, at agad itong dinala ni Goku sa The Lookout. Sa Kami House, pinapanood ng Dragon Team sa TV ang live na pagpapabida ni Master Pogi, kung saan sinabi nito na gumamit lang ng pandaraya si Cell para matalo ang militar, at sinabi rin ni Kupal na siya na ang bahalang tumalo kay Cell. Dumating si Goku sa Kami House at sinabi kina Gohan at Krillin na may gusto siyang ipakilala sa kanila. Dinala niya ang dalawa pabalik sa The Lookout kung saan muli nitong nakita ang kanilang matagal ng kaibigan na si Dende. Maya-maya handa na sana si Dende na buhayin si Shenron nang natanong ni Goku kung pwede pang mas mapalakas ng dragon para maibalik ang lahat ng pinatay ni Cell. Sumagot si Dende ng pwede, pero dalawang kahilingan na lamang ang pwede nitong ibigay. Inilabas ni Mr. Popo ang modelo ng dragon pagkatapos ay ginawa na ni Dende ang pagbuhay dito, at muling kumalat sa Earth ang mga Dragon Ball. Agad namang pumunta si Goku sa Capsule Corporation para manghiram ng Dragon Radar. Pagkatapos ay sinimulan na ni Goku ang pangungulekta sa mga Dragon Ball at natagpuan niya ang isa sa gitna ng disyerto, at ang isa pa ay sa mga naglalakihang elepante. Kinagabihan ay pinakita si Cell na nakakaramdam na ng pagkainip, at labis nang nasasabik sa parating na tournament. Sa The Lookout, patuloy na nagsasanay si Trunks ng kanyang bilis. Habang si Gohan naman ay nag-aaral kasama si Dende. Makaraan ng ilang sandali, palabas na naman sa TV ang mga pagpapasikat ni Master Pogi, kung saan humila ito ng 4 na boss, at nagpunit ng 3 makakapal na phone book, pagkatapos ay hinamon si Cell at sinuntok ang isang boss, pero napahiya dahil hindi na nito mahugot ang kanyang braso. Tinatamad sina Master Buten na panoorin ito dahil alam nila na mahinang nilalang naman ito. Samantala, nakalabas na rin si Vegeta sa Hyperbolic Chamber, matapos ang matinding pagsasanay sa pangalawang pagkakataon. Natagpuan naman ni Goku ang 2 Dragon Ball sa loob ng isang kuta, kung saan naroon sina Tao at ang mafia boss na si Vodka. Pagpasok ni Goku sa loob ay sinubukan siyang patayin ni Vodka gamit ang isang trap, pero ang trap ay hindi umepekto kay Goku. Sa simula ay hindi natatakot si Vodka at ang kanyang mga tauhan kay Goku, ngunit nang patalsikin ni Goku ang isa sa kanyang mga tauhan, at masalo nito ang bala ng baril, sobrang natakot na si Vodka at nagtago sa pinagmamalaki niyang bullet glass. For the yabang ito sa loob ng salamin, ngunit madali lang itong nabasag ni Goku sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang daliri.
Alam ni Tao na malakas si Goku at hindi nila ito matatalo, kaya gumawa na lang ito ng paraan para maisahan si Goku. Binigyan ni Tao ng keychain puzzle si Goku at sinabi na ibibigay nila ang mga Dragon Ball nila kung magagawa ni Goku na paghiwalayin ang 3 ki, bago sumikat ang araw. Kinuha ni Tao ang jacket ni Goku na naglalaman ng 4 pang Dragon Ball at umalis kasama si Vodka. Habang si Goku naman na nauto at naiwan ay isa lang ang napaghiwalay na ki hanggang sa sumapit ang gabi. Sa kalagitnaan ng gabi ay isa na lang ang kailangan na paghiwalayin ni Goku, at sa puntong ito ay gusto ng turuan ng isang tauhan ni Vodka si Goku kung paano malutas ang huling puzzle dahil sobrang bobo nito. Sa wakas ay napaghiwalay din ni Goku ang huling puzzle at binati siya ng tauhan ni Vodka. Sa mga sandaling yun ay nasa gilid ng isang lawa sina Vodka at Tao, at pinupuri ni Vodka si Tao sa ginawa nito kay Goku. Ganun pa man biglang lumitaw sa kanilang likod si Goku na gumamit ng instant transmission para mapuntahan sila. Sinabi ni Goku na nalutas na niya ang 3 puzzle, kaya wala nang nagawa sina Tao at Vodka kundi ibigay dito ang lahat ng mga Dragon Ball. Pagkatapos nun ay pinakita si Bulma na natapos ng ayusin si 16, habang si Goku naman ay nahanap na ang huling Dragon Ball. Nagbihis si Goku at umalis sa kanilang bahay, nang hindi man lang pinakinggan ang pakiusap ni Chi-Chi na huwag hayaang lumaban si Gohan. Gamit ang instant transmission, nag-teleport siya papunta sa lookout. Doon ay nakita niya sina Piccolo, sinabi ni Krillin kay Goku na ang bagong dragon na ginawa ni Dende ay tulad pa rin ng dati na hindi kayang buhayin ng isang tao ng paulit-ulit. Pero tiniyak ni Goku sa lahat na walang sino man sa kanila ang mamamatay bago umalis. Ipinakita naman si Cell na nag-iisa, hanggang sa maya-maya ay nagsimula ng dumami ang mga reporter sa paligid, dahil gusto nitong makoverage ang gaganaping tournament. Pagkatapos, dumating si Master Pogi sakay ng kotse, at handa ng lumaban. Naghiyawan ang mga tao nang pumasok si Master Pogi sa ring, at sinabihan ng reporter at cameraman na pumasok din sa ring dahil ligtas kayo dito. Sinubukan ng reporter na interviewin sina Cell at Master Pogi, ngunit tanging si Master Pogi lang ang nagsalita. Inakala tuloy ng reporter na wala lang marebat si Cell, at panalong-panalo na si Master Pogi kaya for the Pacquiao na siya dito kay Cell. Lumipad na ang grupo nila Goku papunta sa Cell Arena. Sa daan ay nakasalubong nila sina Yamcha at Tien, na nagsabing hindi sila lalaban kay Cell. Napansin ng reporter na may papalapit mula sa himpapawid, at ito pala si Vegeta. Sinubukan ng reporter na interviewin si Vegeta, pero pinagbantaan lang siya nito na buburahin sa mundo, kaya for the takbo ang reporter. 5 minuto na lamang bago magsimula ang Cell Tournament. Dumating si 16 pero inasar lang ito ni Master Pogi dahil pangit ang forma. Hindi nagtagal ay dumating na rin sina Goku at ang iba pang miyembro ng Dragon Team, pinapanood sila sa TV ni Chi-Chi na labis na nag-aalala na masasaktan si Gohan. Nakita ni Krillin si 16 at kinamusta niya ito. Pinasalamatan naman ni 16 si Krillin dahil ito ang dahilan kung bakit siya inayos ni Bulma at ngayon ay nagawang makapunta sa Cell Games. Binati ni Goku si 16 at sinabi kung sino siya. Sumagot si 16 na alam niya kung sino si Goku dahil may program siyang patayin ito ngunit pinili niya lang na wag gawin. Pagkatapos nun ay sinabi ni Goku sa Z-Fighters na siya ang unang lalaban pero sinabi naman ni Vegeta na hindi mahalaga kung sino ang unang lalaban dahil siya lang ang makakapatay kay Cell. Ipinaalam ni Goku sa reporter na siya ang unang lalaban, ngunit pabida si Master Pogi at mariing tumutol. Nang makita na hindi bilib sa kanya ang Z-Fighters, nagdesisyon si Master Pogi na magpakitang gilas, kumuha ito ng malaking bato at hinampas sa kanyang ulo. Nainis si Krillin sa kakupalan ni Master Pogi kaya sinabi nito kay Goku na hayaan na lang si Master Pogi na maunang lumaban. Ito ay nakilala ng aso nilang presidente si Goku, bilang ang batang nagligtas sa buong mundo mula kay Piccolo Daimao. Pero labis ang pagtataka nito dahil ibang kulay na ang mga mata at buhok ni Goku, kaya nasabi niyang baka nagkakamali lamang siya. Kaso nakilala din ito si Piccolo at biglang nabahala. Samantala, pinagsabihan ni Krillin si Goku na hayaan na lang nilang unang lumaban ang malaking kupal na si Master Pogi, dahil maaari naman daw nila itong buhayin gamit ang Dragon Ball kung sakaling mapatay ito. Nang maghahanda na sanang mag-alis ng costume si Master Pogi, may sumigaw mula sa isang pink na helicopter na may nakasulat na Piroshiki at Karoni. Tumalon mula rito ang lalaking may dilaw na buhok at ang isang malaking tao na may maskara ng elepante. Sumunod na tumalon ang isang magandang babae. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaking may dilaw na buhok na siya si Karoni. Habang ipinagyabang naman ng malaking lalaki ang kanyang katawan at nagpakilalang si Piroshki.
Ang babaeng may magandang buhok ang kanilang manager, si Miss Pizza. Sinabi ni Nakaroni at Piroshki na madali nilang matatalo si Cell. Sumang-ayon naman si Master Pogi na hindi na niya dapat sayangin ang kanyang oras para lumaban. Samantala ang mga manonood sa news station ay naisip na ang grupo ni Nakaroni at Piroshki ang makakatalo kay Cell. Nagpasya si Karoni na siya ang mauuna upang magpasikat. Naghagis siya ng isang bouquet ng mga rosas sa hangin at hiniwa ang mga ito, pagkatapos ay tinawag niya itong funeral bouquet para kay Cell. Sumang-ayon si Pizza na ang laban ay hindi tatagal ng isang round. Napasabi naman si Krillin na sumasakit ang kanyang ulo sa mga tanga. Ipinaliwanag ng news reporter ang mga patakaran, pagkatapos ay nagsimula na ang laban. Inihanda ni Karoni ang kanyang beautiful flying rose attack, ngunit pinatalsik lang siya ni Cell sa langit gamit ang enerhiya. Sa huli ay bumagsak si Karoni sa labas ng ring at natalo. Sinabi ni Master Pogi na itinuturing niya si Karoni bilang anak, ngunit hindi ito makapantay sa kanyang lakas. Naghanda namang lumaban si Piroshki kay Cell, sinasabing siya naman ang susunod. Tinanggal niya ang kanyang maskara, pinisil ito para maging bola, inihagis sa hangin, at pagkatapos ay kinain niya. Sinabi ng manager sa reporter na maghanda na para sa round 2. Sinimulan niyang paikutin ang kanyang mga braso at sumugod kay Cell. Ngunit ang laki ng enerhiya ni Cell ay sapat na upang talunin si Piroshki nang walang kahirap-hirap. Sinabi lang ni Master Pogi na niloloko ni Cell ang mga tao dahil pinahira ni Cell ang sarili ng pepper juice, kung saan allergic si Piroshki kaya for the talsik ito. Tinanggal ni Master Pogi ang kanyang kapa at naglabas ng isang capsule. Sa loob nito ay may isang maleta na naglalaman ng 15 tiles. Inilagay niya ang mga tiles at umaktong nagko-concentrate. Saka siya sumugod kay Cell sabay ginamit ang kanyang dynamite kick at maraming mga suntok, ngunit madali lang siyang itinapon ni Cell palabas. Pagkatapos, sinabi ni Cell na magsisimula na ang tournament at tinanong kung sino ang unang lalaban. Ito ay umakyat na si Goku sa ring para harapin si Cell. Samantala, nagsalita ang reporter sa camera para palakasin ang loob ng mga tao sa pagsasabing babalik pa si Master Pogi para lumaban muli at hayaan muna ang mahihinang nilalang ang makipaglaban. Sa ring ay nag-uusap sina Goku at Cell na para bang sparring lamang ang magaganap. Ilang saglit pa ay biglang bumalik si Master Pogi na duguan ang ulo at nang tanungin ito ng reporter tungkol sa kanyang pagkatalo, sinabi nito na nadulas lamang siya kaya siya tumalsik. Sinuportahan naman ng mga alagad ni Master Pogi ang kanyang sinabi para mapaniwala talaga ang reporter. Ganun pa man, narinig ni Vegeta ang lahat at sobrang hindi ito makapaniwala sa kakupalan ni Master Pogi. Pagkatapos nun ay sinabi na ng reporter sa mga manonood ang naging dahilan ng pagkatalo ni Master Pogi. Tinanong ng reporter si Master Pogi tungkol sa magaganap na laban at sinabi nito na maghanda na ng stretcher para kay Goku dahil mukhang mabubugbog lang ito. Ganun pa man, taliwas sa sinabi ni Kupal ang sinabi ni Trunks na mukhang si Goku ang pinakapag-asa ng Earth dahil kontrolado na nito ang pagiging Super Saiyan. Sabay napatingin naman si Vegeta kay Gohan dahil alam niyang si Gohan ay isa ring Super Saiyan at posibleng may kaparehong lakas na taglay ni Goku. Unang sumugod si Goku at pagkatapos nun ay tuloy-tuloy nang nagpalitan ng suntok ang dalawa. Sobrang nagulat ang mga kupal nang makita ang bilis ni Goku at Cell. Sinabi naman ni Yamcha na parang hindi man lang napagod si Goku at Cell. Pagkatapos ay nagsalita ang reporter sa camera at sinabing mukhang mas malakas ang challenger kaysa sa inaakala namin. Kaya tinanong niya si Master Pogi kung anong masasabi nito sa laban. Kahit sobra ang pagkabigla ay for the yabang pa rin ito na sinasabing, kaya niyang talunin si Goku at Cell nang nakatali ang pareho niyang kamay sa likod. Nagawang makabalik ni Cell, pagkatapos ay for the yabang itong nagtanong kung nagustuhan ba ni Goku ang maranasang manalo. Sumagot si Goku na alam niyang nagpipigil pa si Cell, sabay inamin naman ni Cell na gusto niyang unti-unting ilabas ang tunay niyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpa siya ang dalawa na medyo bawasan ang pagpipigil sa laban. Samantala, sinabi ni Master Pogi na isa lamang itong optical illusion. Sabay nagtago gamit ang kanyang costume na bato para tangahin ang reporter. Kahit ang mga Z-Fighters ay nabibilisan sa galaw ni Goku, habang si Vegeta ay palihim na natatawa sa reaksyon
ng mga mahihinang nilalang. Pagkatapos ay nagsuntukan ang dalawa sa tabi ng Z-Fighters. Sinipa ni Goku si Cell pataas, at lumitaw sa likod niya para banatan si Cell sa likod. Pagdating sa ibaba ay tuloy ang kanilang bugbugan. Pero nagtaka si Gohan kung bakit hindi pa nagseseryoso ang kanyang ama. Napangiti naman si Vegeta dahil tama ang kanyang hinala na naglalaro lang ang dalawa. Dito ay mahuhulog na si Goku sa gilid pero gumamit ito ng after image para makabalik sa gitna ng ring. Natawa si Cell at sinabing old school si Goku dahil makaluma ang teknik. Pagkatapos, nagkasundo sina Goku at Cell na magpalakas at lumaban na ng seryoso. Hindi makapaniwala sina Master Pogi na ang nasaksihan nilang laban ay warm-up lang pala. Nagumpisa si Goku na mag-power up at nang maabot niya ang kanyang todo, naglabas siya ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya na nagpatalsik sa kanyang mga kasama. Namangha ang Dragon Team at ang iba pa, maliban lang kay Gohan na sanay na rito. Nagulantang rin si Master Pogi pero for the yabang pa rin. Maging si Vegeta ay nagulat sa tunay na kapangyarihan ni Goku. Sinabi ni Vegeta na hindi lang ito ordinaryong Super Saiyan mode dahil naglalabas din ng malakas na enerhiya ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay nagtaas din si Cell ng lakas sa parehong paraan. Sinabi ni Cell na si Goku na ang unang sumugod. Sumunod naman si Goku at binanatan si Cell ng sunod-sunod. Pagkatapos nun ay nagsimula na silang maglaban ng buong lakas. Dito ay ginamit ni Cell ang teknik ni Tien na multiform at hinati ang sarili sa 4 na cell. Ngunit madali lang silang nilabanan ni Goku gamit ang hand-to-hand combat. Ginamit ng mga Cell ang special beam cannon ni Piccolo laban kay Goku, ngunit madali itong naiwasan ni Goku. Lumipad si Goku palayo para isa-isang mabanata ng mga Cell sa ere. Natuwa sina Trunks dahil sa pag-aakalang talo na si Cell, pero sumagot si Vegeta na akala nyo lang yon. Pagkatapos, ginamit ni Cell ang Death Saucer technique ni Frieza para habulin si Goku. Napakabilis ni Goku at kahit may 2 disk na humahabol sa kanya ay naiwasan niya ito, gamit ang after image technique. Sunod na ginamit ni Cell ang Kamehameha Wave ni Goku ng buong lakas. Nabahala ang lahat dito dahil ang lakas nito ay sapat na para sirain ang Earth. Nagpahabol si Goku sa enerhiya palabas ng kalawakan at ginamit ang instant transmission upang maiwasan ito. Hindi maintindihan ni Cell kung paano nakaligtas si Goku sa atake. Kaya ipinaliwanag ni Goku kay Cell ang instant transmission. Pagkatapos nun ay itinaas ni Cell ang kanyang bilis hanggang sa hindi na siya makita ni Goku. Am I too fast for you, Goku? Pilit na tinapatan ni Goku ang bilis ni Cell at nilabanan ito, pero napansin ng Dragon Team na nahihirapan si Goku dahil nakalalamang pa rin si Cell sa bilis. Ganun pa man, tahimik na naniniwala si Gohan na kakayanin pa rin ito ng kanyang ama. Nakatulala naman ang grupo ni na Master Pogi dahil hindi nito makita ang napakabilis na laban. Nagawang mahuli ni Cell si Goku at mabugbog, pero agad na nakarecover si Goku at pumunta sa itaas. Sinundan ni Cell si Goku sa itaas at doon sila naglaban ng mas mabilis, sa puntong ito ay hindi na rin makita ni Krillin ang laban ng dalawa. Biglang nagpabida na naman si Master Pogi at sinabi na nakikita niya ang laban sa loob ng ring dahil malakas din siya. Pero napahiya lang si Master Pogi dahil biglang naramdaman ng lahat ang malalakas na shockwave ng nangyayaring laban mula sa itaas. Sinubukan itong ipakita sa live ng cameraman pero nagreklamo lang ang mga tao dahil wala silang makita sa sobrang bilis ng laban. Ganun pa man, si Master Buten na nanonood din ng TV ay nababahala para kay Goku. Sa The Lookout, gusto ni Dende na makita ang nangyayaring laban tulad ni Kami pero nahihirapan ito. Napansin ni Mr. Popo si Dende at pinayuhan ito na kumalma, umepekto ang ipinayo ni Mr. Popo at nalaman na ni Dende ang nakababahalang sitwasyon ni Goku sa laban. Balik sa laban, nagpapatuloy pa rin ang dalawa sa pagpapalitan ng mabibilis na atake. Napunta ang dalawang mandirigma sa gilid ng ring, kung saan muntik nang matalo si Goku, pero mabilis siyang nakabawi. Pagkatapos ay parang nauumay na si Cell, at sinabing nakagawa siya ng malaking pagkakamali, pagkatapos ay agad na pinasabog ang arena. Binago niya ang mga patakaran ng tournament para ito ay maging laban hanggang kamatayan. At sinabing napapagod na siyang lumaban sa maliit na ring. Muling ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang matinding laban, na ngayon ay nagdudulot na ng pagkawasak sa paligid.
Pantay na sa bilis at lakas sina Cell at Goku, at parehong nakapagbibigay ng maraming patama sa isa't isa. Habang nagtutulakan sina Goku at Cell, napansin ni Trunks na magkapantay na sa bilis at lakas ang dalawa. Sa kanyang planeta, nagpapanik si Kaiosama pero nag-e-enjoy sa panunood ng magandang laban. Mabilis na lumipad si Goku nang napakataas sa ibabaw ni Cell, at sinimulang gumawa ng Kamehameha Wave gamit ang lahat ng kanyang enerhiya. Labis na nagulat ang Z-Fighters at sobrang nabahala dahil siguradong sasabog ang Earth kapag itinuloy ni Goku ang atake. Ganun pa man, sa huling sandali ay ginamit ni Goku ang instant transmission para makapunta sa harapan ni Cell at doon pakawala ng Kamehameha Wave. Direktang tinamaan si Cell ng atake ni Goku at sobrang napinsala ang katawan nito. Kala ni Yamcha at Tien na patay na si Cell at panalo na si Goku. Kahit ang reporter at si Goku mismo ay naniniwala na tapos na ang laban. Ngunit sina Piccolo, Gohan, at Krillin ay mayroon pa ring kutob na hindi pa ito natatapos. Maya-maya pa ay biglang sumigaw si Krillin na mag-ingat si Goku dahil kayang mag-regenerate ni Cell. Muling nabuhay si Cell, pagkatapos ay sinabi nitong alam niyang nauubusan na ng enerhiya si Goku, dahil ibinigay na nito ang lahat kanina. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa paglalaban. Halos pantay lang sila sa lakas habang nagpapalitan ng atake, hanggang sa unti-unti nang nakalamang si Cell. Nagawa ni Cell na depensahan ng atake, ngunit hindi siya makakilos para makatakas. Para matigil ang pag-atake ni Goku, ginamit ni Cell ang kanyang barrier, para sirain ang malaking bahagi ng lupa, at muntik nang mapatay dito si Goku. Huminto sila sandali, at parehong napansin na nauubusan na sila ng enerhiya, ngunit mas mabilis maubos ang kay Goku. Nag-usap ang Dragon Team at naisip nila na bigyan ng Magic Bean si Goku, pero tinutulan ito ni Vegeta dahil alam niyang mandirigma si Goku at meron itong pride. Ganun pa man, biglang inamin ni Goku na mukhang kailangan na ng mundo ng bagong bayani, at tuluyan ng sumuko sa laban, na labis na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Goku na sa simula pa lang ng laban ay hindi na siya sigurado kung mananalo siya, pero ngayon ay napatunayan na niyang wala siyang laban. Dagdag pa niya, marami siyang nalaman tungkol sa kanyang limitasyon, at kung ano ang dapat niya pang paunlarin. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Cell sa magandang laban. Tumawa lang si Cell at sinabing kung tuluyan ng susuko si Goku, sisirain na niya ang planeta. Pero mabilis na sumagot si Goku na hindi niya magagawa yon, dahil mayroon pa siyang isang tao na kailangang talunin, at mas malakas ito kaysa sa kanya. Habang assuming naman si Master Pogi dito na siya ang tinutukoy ni Goku, at mabilis na nagpanggap na masakit ang tiyan. Sinabi ni Goku na si Gohan ang papalit sa kanya na makikipaglaban kay Cell. Muling nabigla ang lahat, sabay inakala ng lahat na nababaliw na si Goku, dahil siguradong matatalo si Gohan. Kahit si Gohan ay hindi makapaniwala, lumapit si Goku sa kanyang anak para palakasin ang loob nito, ipinaalala ni Goku kay Gohan, ang naging pagsasanay nila sa chamber. Kung saan si Gohan ay walang kahirap-hirap na nakikipagsabayan sa bilis at lakas ni Goku, na ikinagulat naman ni Gohan dahil buong akala nito ay hindi lang siya siniseryoso ni Goku. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Gohan, at hinubad ang kanyang shoulder pads at kapa, at naglakad patungo kay Cell. Biglang nawala ang sakit sa tiyan ni Master Pogi nang makapili na si Goku, na ipinagtaka naman ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay humingi si Goku ng Magic Bean kay Krillin. Ganun pa man, sa halip na kainin ito, ibinata niya ito kay Cell na labis na ikinagalit ni Krillin. Paliwanag ni Goku ay kailangan itong kainin ni Cell para maging patas ang laban. Natawa si Cell at sinabing kukunin niya ang Magic Bean, sabay sabing sinigurado na ni Goku ang kapalaran ng kanyang anak. Kinain ni Cell ang Magic Bean at bumalik sa buong lakas, habang ang Dragon Team naman ay labis ang gulat sa ginawa ni Goku. Nagsimulang mag-power up si Gohan, na ikinamangha ng lahat dahil sa mataas na enerhiya nito. I'm not anymore so sure about this kid. Nasabi naman ni Cell sa kanyang sarili na baka mas maganda ang maging laban kaysa sa inaasahan niya. Nagsimula na ang laban ni Cell at Gohan. Halos patas lang ang laban nila dito. Pero nang itinaas ni Cell ang kanyang power level ay walang habas na nitong binugbog si Gohan, hanggang sa bumagsak ito sa lupa.
Iniisip ng lahat na katapusan na ni Gohan, at nagtataka kung bakit nagawa ito ni Goku. Pero si Goku ay pinanood lang ito habang nakangiti. Muling nagpatuloy ang laban ni Gohan at Cell, kung saan parang iniiwasan lang ni Gohan ang mga atake ni Cell at hindi umaatake. Hanggang sa nabugbog lang ni Cell si Gohan, at itinapon sa malaking bundok ng mga bato. Dahil dito ay for the yabang si Cell, na sinasabing masyadong madali ang laban dahil mahinang nilalang lamang si Gohan. Ang buong Dragon Team, maliban kay Goku, ay labis na nababahala na baka patay na si Gohan, habang si Chi-Chi naman ay halos atakihin na sa puso. Inanunsyo ng ZTV reporter sa mga manonood na tila tapos na ang laban para kay Gohan, at ngayon ay maaari nang pumalit si Master Pogi pero muli itong nagpanggap na natatae. Balik sa Z-Fighters, nagalit na si Piccolo kay Goku dahil hinayaan itong mamatay si Gohan. Ngunit chill lang si Goku at sinabi kay Piccolo na nagkakamali siya dahil buhay pa si Gohan, sabay utos kay Cell na tumingin sa kanyang likod. Biglang sumabog ang tumpok ng mga bato at lumabas dito si Gohan na may konting sugat sa muka, pero halos hindi nabawasan ang enerhiya. Ganun pa man, lumapit si Cell kay Gohan at patuloy pa rin itong minaliit. Sinabi ni Gohan kay Cell na hindi nila kailangang magpatayan, pagkatapos ay nakiusap siya kay Cell na itigil na ang karahasan. Sinabi ni Cell na kung hindi lalaban si Gohan, sisirain niya ang Earth. Dito na napagtanto ni Gohan na wala ng ibang paraan, at sinabi na nauunawaan na niya kung bakit nakipagpalit sa kanya ang kanyang ama sa pakikipaglaban kay Cell. Ibinunyag ni Gohan kay Cell na sa tuwing nalalagay siya sa panganib o ang kahit sino man sa kanyang mga mahal sa buhay, lumalabas ang nakatago niyang lakas. Para mas maunawaan ni Cell ang kanyang ibig sabihin, kinuwento ni Gohan kay Cell ang mga pagkakataon na nangyari yon. Kaso imbes na matakot si Cell at sumuko, nagkaroon pa ito ng dahilan para ipagpatuloy ang laban. Sinimulang bugbugin ni Cell si Gohan ng matindi para pilitin ito na ilabas ang nakatago nitong kapangyarihan. Matapos mabugbog ng matagal, nakabawi si Gohan ng isang malakas na sipa kay Cell at napabagsak ito. Napangiti si Goku, at sinabi sa sarili na sa oras na magawang mailabas ni Cell ang tunay na lakas ni Gohan ay mababaliktad ang takbo ng laban. Dahil sa kagustuhan ni Cell na mailabas ni Gohan ang nakatago niyang kapangyarihan, ginamit nito ang Death Beam ni Frieza. Pagkatapos ay ginamit ito para mahuli si Gohan. Dito ay dinudurog ni Cell si Gohan, gamit ang pagyakap ng mahigpit. Hindi na matiis ni Piccolo ang paghihirap ni Gohan, kaya gusto niyang tulungan ito. Ngunit pinigilan siya ni Goku, na sinabing kapag nagalit ng todo si Gohan lalabas ang tunay na lakas nito at tatalunin si Cell. Sumagot si Piccolo na kahit pa si Gohan ang pinakamalakas na mandirigma sa Earth, hindi natural na mandirigma si Gohan at wala itong instinct na kagaya kay Goku. Sinabi pa ni Piccolo na isang normal na bata lamang si Gohan at baka nagtataka ito kung bakit pinapajombag siya ng kanyang sariling ama. Nang marinig ito ni Goku, nagbago ang isip nito at hiniling kay Krillin na bigyan siya ng Magic Bean para makabalik sa laban. Ganun pa man, biglang binitawan ni Cell si Gohan at sinabing kung hindi ito magagalit sa pisikal na sakit, ay baka magalit ito kapag sinaktan niya ang lahat ng kaibigan nito. Pagkatapos ay lumipad si Cell ng mabilis papunta kay Krillin, para kunin ang mga Magic Bean na hawak nito. Sinabi ni Cell na gagawin niya ang lahat para magalit si Gohan, pero bago pa man makagawa si Cell ng kahit ano ay biglang lumitaw si 16 sa likod nito at niyakap ito ng napakahigpit. Gustong tulungan ng Z-Fighters si 16 pero sumigaw ito ng wag, at ipinaliwanag na papatayin niya si Cell sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang sarili. Labis na nagulat ang lahat sa sinabi ni 16. Sobrang natakot si Cell, pero hindi ito makawala sa pagkakahawak ni 16. Ilang sandali pa ay nagliwanag na si 16, kaya naghanda na ang lahat para sa malaking pagsabog. Ganun pa man, ilang segundo na ang lumipas pero wala pa ring pagsabog ang nagaganap. Dito na sinabi ni Krillin na tinanggal na ni Bulma ang bomba, at nalaman lang niya ito dahil narinig niya si Bulma na sinabi ito. Dahil sa nabunyag na ito, tinanong ni Master Buten si Bulma kung totoo nga, at kinumpirma naman ito ni Bulma. Ipinaliwanag ni Bulma kay Master Buten na tinanggal nila ang bomba dahil natatakot silang gamitin ito ni 16 kay Goku. For the yabang na naman si Cell na biglang kumawala, at binasag si 16 sa maliliit na piraso, pagkatapos ay sinipa ang ulo nito sa direksyon ni na Master Pogi. Sobrang ikinagalit ng Z-Fighters ang ginawa ni Cell kay 16. Pagkatapos nun ay tumae si Cell ng 7 kupal na tinawag niyang Cell Jr. para sa bawat miyembro ng Z-Fighters.
Dahil dito ay naghanda na ang lahat para lumaban, habang ang mga Cell Jr. naman ay sabay-sabay na sumugod. Simula nang umatake ang mga Cell Jr., at sa simula ay kinakaya naman ito ng Z-Fighters. Ngunit mabilis itong nagbago, dahil ang pagod na si Goku ay lalong napagod at naging pabigat. Napansin ito ni Piccolo at inutusan sina Yamcha at Tien, na protektahan si Goku. Nagawa naman nila ito, at nagawang mapabagsak ang mga Cell Jr. Kaso muli lang itong bumangon na parang walang nangyari, hanggang sa unti-unti na silang nahirapan sa laban. Di nagtagal, sina Trunks at Vegeta na lang ang nakakasurvive sa laban. Sinubukan ni Vegeta ang kanyang final flash attack pero sinipa lang ito palayo ng Cell Jr. na parang soccer ball. Pagkatapos nun ay binanata ng Cell Jr. si Vegeta. Dito ay sobra ng galit si Gohan at nagsimulang mapaiyak dahil gusto niyang tumulong ngunit hindi niya alam kung paano. Samantala, ang ulo ni 16 ay nasa tabi ni na Master Pogi. Sinabi ni Master Pogi na mukhang kailangan na niyang umalis dahil sa masakit niyang tiyan, pero bago pa siya makaalis ay nagsalita ang ulo ni 16. Hiniling ni 16 kay Master Pogi na dalhin siya malapit kay Gohan, at para pumayag ito ay tinawag niya itong World Champion. Nauto naman si Master Pogi at ginawa ang hiling ni 16 sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasama. Nagawang makalapit ni Master Pogi para ihagis si 16 sa harapan ni Gohan. Sinabi ni 16 kay Gohan na ayos lang na lumaban, dahil yun lang ang paraan para mapigilan si Cell. Dagdag pa ni 16 ay dapat na niyang tigilan ang pagpipigil, at sa halip ay lumaban para protektahan ang buhay ng iba. Nainis si Cell sa pagdadrama ni 16 kaya tinapakan niya ang ulo nito para madurog. Dahil dito ay nakaramdam ng sobrang galit si Gohan at tuluyan ng sumabog. Lahat ng mga mandirigma ay napahinto at namangha sa nararamdamang pagtaas ng power level ni Gohan na umabot na sa Super Saiyan 2. Ito ay lumabas na ang nakatagong kapangyarihan ni Gohan na nagpabago sa kanya papunta sa Super Saiyan 2. Pero kahit nagbagong anyo si Gohan, ay nanatiling mayabang si Cell. Dahil ang inaakala ni Cell ay kapareho lang ito ng ginawa ni Trunks. Pagkatapos, inutusan ni Cell ang mga Cell Jr. na ipagpatuloy ang pag-atake. Lalo itong ikinagalit ni Gohan na naging dahilan upang magtaas pa ito ng kanyang enerhiya. Napansin ni Cell ang hindi pangkaraniwang paglakas ni Gohan dahil dito ay hinamon niya si Gohan na iligtas ang lahat mula sa kanyang mga Cell Jr. Gayunpaman, habang nagsasalita si Cell ay biglang inagaw dito ni Gohan ang mga Magic Bean na ninakaw nito kay Krillin kanina, nang napakabilis na labis na ikinagulat ni Cell. Sinubukan ni Cell na bawiin ito, ngunit biglang nawala si Gohan at lumitaw sa tabi ng Cell Jr. Ipinagpatuloy ni Gohan ang pagpatay sa lahat ng Cell Juniors nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay iniwan ni Gohan ang Magic Bean kay Trunks para ibigay sa mga sugatang Z-Fighters. Matapos iligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa mga kupal na Cell Jr., naghanda na si Gohan para harapin si Cell. Si Cell ay sobrang nahihirapan na sabayan si Gohan sa bago nitong lakas. Iritableng sinabi ni Cell kay Gohan na huwag maging mayabang, pagkatapos ay sinabing hindi pa niya na ilalabas ang kanyang buong lakas. Pero binara lang siya ni Gohan sa pagsasabing tumahimik ka, nagulat si Cell at nagpa siyang ipakita na hindi siya nagbibiro. Nagsimulang mag-power up si Cell, at sobrang ikinabahala ito ng buong Dragon Team. Habang nagkakaroon ng lindol dahil sa pag-power up ni Cell, labis ang pag-aalala ni Chi-Chi kung nasa maayos na kalagayan ba si Gohan. Matapos mag-power up sa kanyang pinakamataas na antas ng lakas, tinanong ni Cell kung ano ang tingin ni Gohan sa kanyang bagong lakas. Ngunit sinagot lang siya ni Gohan ng, yan lang ba ang kaya mo? Asar talo si Cell dito. Desperado si Cell na sumugod kay Gohan, ngunit hindi man lang natinag si Gohan. Dalawang mabilis na suntok naman ang iginanti ni Gohan kay Cell na nagpabagsak dito, na sobrang namilipit sa sakit. Nang makita ang kawalan ng pag-asa ni Cell, nagsimulang maniwala ang Z-Fighters na kahit ang todo ni Cell, ay walang panama sa kahangahangang bagong kapangyarihan ni Gohan.
Nang maisip ni Cell na hindi siya uubra sa matinding kapangyarihan ni Gohan, nagpa siya siyang gamitin ang mga teknik ng Dragon Team ng buong lakas, tulad ng Destructo Disc ni Krillin, at ang mga teknik ni Piccolo na Special Beam Cannon at Rapid Fire. Ganun pa man ay hindi rin umubra ang lahat. Matapos mabigo ni Cell sa kanyang mga atake, sinubukan ni Cell sirain ang Earth gamit ang Kamehameha Wave. Madaling inilihis ni Gohan ang malaking enerhiya gamit ang sarili niyang Kamehameha Wave na nilamon si Cell. Dito ay for the flashback si Goku sa lumalagong kapangyarihan ni Gohan sa panahong nagsasanay pa sila sa Hyperbolic Time Chamber. Habang nagsasanay ay nagawa ni Gohan na maabot ang Super Saiyan 2 sa isang iglap bago nawala ng malay. Dito na-realize ni Goku na kung sakaling maabot ni Cell ang kanyang perfect form, si Gohan lamang sa mga Z-Fighter ang magkakaroon ng pag-asang talunin si Cell. Balik sa laban, nakita nila na buhay pa rin si Cell at nakaya nitong mag-regenerate dahil sa pagkakaroon nito ng cell ni Piccolo sa kanyang katawan. Hiniling ni Piccolo kay Goku na sabihin kay Gohan na tapusin na si Cell, at sinabi nga ito ni Goku kay Gohan. Ngunit tumanggi si Gohan, at sinabing gusto niyang pahirapan si Cell dahil sa ginawa nito sa Earth. Nag-regenerate si Cell at nag-transform sa laki katawan dahil sa galit. Nabaktayo si Cell dito dahil ginawa niya rin ang pagkakamali na pinang-aasar niya kay Trunks noon. Dahil sa matinding galit ay hindi na-realize ni Cell na masyado siyang mabagal para kay Gohan, kaya labis siyang najombag ni Gohan dito. Ilang malakas na sipa sa tiyan mula kay Gohan ang naging dahilan upang masuka si Cell. Biglang na-realize ni Piccolo kung ano ang nangyayari, ipinaalam niya kay Goku at sa iba pa na hindi magtatagal ay mawawala na ang kapangyarihan ni Cell. Gaya nga ng hula ni Piccolo, isinuka ni Cell si 18, na labis na ikinagulat ng mga Z-Fighters. Hinulaan din ni Piccolo na ito na ang katapusan ni Cell, pero hindi pa rin makapaniwala si Goku, at napatanong kung totoo nga ba ito. Sa pagkawala ni 18 sa kanyang katawan, nagsimula ng maglaho ang perpektong kapangyarihan ni Cell, at kalaunan ay nagbalik na ito sa Cell na kamukha ni Jonah. Dahil sa sobrang galit ay muling inatake ni Cell si Gohan ngunit wala itong epekto at nabugbog lang siya. Dahil alam ni Cell na mas lumabo ang kanyang tsansa na manalo, ay nagdesisyon na lang siya na pasabugin ang kanyang sarili kasama ang Earth. Napagtanto ni Gohan na wala na siyang paraan upang iligtas ang Earth, pagkatapos ay sinisi ang kanyang sarili dahil hindi niya sinunod ang utos ni Goku na tapusin na si Cell. Samantala nakaisip ng paraan si Goku, pero natunugan ng mga Z-Fighters ang pinaplano nito. No! Biglang lumitaw si Goku sa harap ni Gohan, pagkatapos ay humiling sa kanyang anak na alagaan si Chi-Chi para sa kanya. Alright guys, this is the only place I could think to... Balik sa Earth, nagluksa sina Gohan at ang iba pang Z-Fighters sa biglaang sakripisyo ni Goku, habang labis naman ang pagsisisi ni Gohan dito. Nilapitan ni Krillin si Gohan upang damayan at tulungan bumangon, pero nang mapansin niya ang chicks na si 18 ay iniwan niya si Gohan para buhatin ito. Samantala't sina Goku at Kaiosama ay nasa Snake Way, kung saan sinisisi pa rin ni Kaiosama si Goku sa kanyang pagkamatay. Biglang naisip ni Goku na bakit wala ang kaluluwa ni Cell sa kabilang buhay. Labis itong ikinabahala ni Kaiosama at naisip na buhay pa si Cell. Nakatayo pa rin si Gohan sa parehong posisyon nang biglang lumakas ang hangin, na labis na ikinagulat ng lahat. Dito ay nasabi ni Piccolo na siya ay bumalik. Pagkatapos ay kinumpirma ni Cell ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pagpatay kay Trunks. Matapos patamaan ni Cell ang katawan ni Trunks, sarkastiko niyang tinanong ang mga Z-Fighters kung natutuwa ba sila na makita siyang muli. Tinawag naman siya ni Gohan na halimaw na walang puso. Ipinaliwanag ni Cell kung paano siya nakaligtas sa kanyang pagsabog sa planeta ni Kaiosama. Sinabi na may maliit na piraso ng katawan niya ang nakaligtas sa pagsabog, kaya nakapag-regenerate siya hanggang sa mabuo. Bukod pa rito, natandaan ng mga cells niya ang kanyang perfect form kaya nagawa niyang makabalik sa ganitong itsura, kahit wala na sa katawan niya si 18. At dahil sa kanyang Saiyan genetics nakakuha si Cell ng malaking power boost, at mas lalong lumakas kesa sa dati. Pagkatapos ay inasar ni Cell si Goku na nasayang ang effort. Nang marinig ito, nag-Super Saiyan 2 muli si Gohan, at gusto nang bugbugin si Cell. Habang napansin naman ni Vegeta, ang nag-aagaw buhay na si Trunks. Mabilis nilang pinuntahan si Trunks para lunasan, ngunit huli na dahil namatay na ito.
Matapos mapanood na mamatay ang anak, tuluyan ang sumabog ang galit ni Vegeta. Dahil sa matinding puot, inatake niya si Cell sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Maximum Flasher, na sinundan ng maraming Ki Blast. Matapos ang napakalaking bugso ng Energy Blast, lumitaw si Cell sa harap ni Vegeta at inatake ito ng malakas. Dito ay balak ng tapusin ni Cell si Vegeta, nang biglang humarang si Gohan, at sinalo ang Ki Blast na bumali sa kanyang braso. Dahil dito ay nagkaroon si Gohan ng malaking pinsala, kaya napaisip ang lahat na kailangan na ng isang milagro para talunin si Cell. Pero sa kabila ng nangyari ay walang balak na sumuko si Gohan, isang bagay na natutunan niya sa kanyang ama. Pagkatapos ay naghanda si Cell ng isang Kamehame Wave, na labis na ikinabahala ng lahat. Habang naghahanda ng kanyang Solar Kamehame Wave, ipinagmamalaki ni Cell na siya ay hindi mapapatay. Nagulat si Gohan nang humingi ng tawad si Vegeta sa kanya, dahil sa pagiging pabuhat, dito ay pumasok sa isipan ni Gohan na sinabi ito ni Vegeta dahil malapit na silang mamatay. Naramdaman sa buong mundo, at umabot rin pati sa bagong Namek ang masamang enerhiya ni Cell. Ikinwento ni Cell ang kanyang timeline, dito ay habang nililikha siya ni Dr. Gero ay biglang nagkupal sina 17 at 18, kaya pinagbantaan ito ni Dr. Gero na muling patutulugin. Nagalit naman sila 17 kaya pinatay nila si Dr. Gero, at pinasabog ang laboratorio. Ngunit hindi alam ng dalawa, hindi nila nasira ang kanyang tube kaya nagpatuloy siya sa pagde-develop hanggang sa lumaki siya at makawala. Paglabas niya, natuklasan niyang karamihan sa sangkatauhan ay napatay na ng 2 android, kaya wala na siyang nagawa kundi sipsipin na lang ang mga natitira. Hindi nagtagal pagkatapos nun, pinatay niya si Trunks sa kanyang timeline, at ninakaw niya ang time machine nito para makapunta sa timeline kung nasaan sila ngayon. Balik sa kasalukuyan, habang nagcha-charge ng kanyang Kamehame Wave, nasabi ni Cell na noong una ay inakala niya na ang kanyang misyon ay para wasakin ang Earth, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang kanyang tunay na tungkulin ay maging katapusan ng universe. Ipinagmamalaki pa niya na sa kanyang bagong kapangyarihan, kaya niyang pasabugin ang buong solar system kung gugustuhin niya. Alam ni Gohan na hindi niya matatalo si Cell gamit ang isang braso, at dahil dito ay napanghihinaan siya. Biglang kinausap ni Goku si Gohan sa pamamagitan ni Kaiosama, sinabihan nito si Gohan na gumawa rin ng Kamehame Wave gamit ang isang braso. Nag-aalinlangan si Gohan dito pero dahil sa buong pagsuporta ng kanyang ama, nagpa siya si Gohan na gawin ito. Natutuwang hinarap naman ni Cell ang desisyon ni Gohan na ibigay ang lahat sa isang huling atake, dahil iniisip nitong wala na rin namang saysay ang gagawin ni Gohan. Nagpakawala sina Gohan at Cell ng kani-kanilang Kamehame Wave sa isa't isa, habang abala naman ang lahat sa paglikas. Mabilis na nagkaroon ng kalamangan si Cell habang nagbabanggaan ng 2 naglalakihang enerhiya. Sinabi ni Goku kay Gohan na huwag nang mag-alala tungkol sa Earth, dahil ang anumang pinsala na may dudulot nito ay kayang ayusin ng mga Dragon Ball. Kaso kahit pa nawala na ang pag-aalinlangan, hindi pa rin nagawang makalamang ni Gohan. Napagtanto ni Piccolo na hindi na kaya pang tumagal ni Gohan sa laban, kaya bumalik ito sa labanan at nagpakawala ng Masenko kay Cell, kaso ibinalik lang ito ni Cell sa kanya. Ganun pa man, dahil sa ginawa ni Piccolo ay nahikayat din ng iba pang Z-Fighters na umatake kay Cell. Maliban kay Vegeta, nananatili sa likod dahil naniniwala itong walang magiging epekto ang kanilang gagawing pag-atake kay Cell. Ganun pa man, napansin ni Vegeta na ang ginagawang pag-atake ng ibang Z-Fighters ay mukhang nakakagulo sa konsentrasyon ni Cell, na nagbibigay naman ng pagkakataon kay Gohan para makatulak. Dito ay napagtanto niyang maaari nga itong magtagumpay. Samantala, habang tinutulungan si Gohan laban kay Cell, isa-isa nilang sinabi ang kanilang motibasyon para tumulong. Kay Piccolo ay dahil itinuro ni Gohan sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaibigan. Si Krillin upang tularan sina Goku at Gohan na hindi sumusuko sa laban. At si Tien naman ay para makabawi, dahil si Goku ang dahilan kung bakit niya inialay ang sarili sa kanyang Crane School training. Mula sa kabilang buhay, sinabi ni Goku kay Gohan na pakawalan na niya ang lahat ng kanyang enerhiya, sa tamang pagkakataon. Kaso sa kabila ng pagsusumikap ng mga Z-Fighters na matulungan si Gohan, hindi pa rin sumapat ang kanilang mga lakas at tuluyan na silang napabagsak ng malakas na enerhiya ni Cell. Nang malapit nang manalo si Cell, nagpakawala si Vegeta ng kanyang huling Gallic Blazer,
na labis namang nakagulo kay Cell. Agad naman itong sinundan ni Goku ng hudyat sa kanyang anak, na ibuhos na ang lahat ng kanyang enerhiya. Namatay si Cell habang nilalamon siya ng father and son Kamehameha Wave. Sapat na ang lakas ng enerhiya upang lusawin ang bawat cell sa kanyang katawan, na pumipigil sa anumang posibilidad ng regeneration. Pagkatapos ay bumalik na sa dati si Gohan at nawala ng malay. Natalo na ni Gohan si Cell, at kahit pagod na pagod ay makikita na napakasaya nito. Hanggang sa tuluyan ang nawala ng malay si Gohan habang buhat ni Yamcha. Nag-alala si Krillin, pero sinabi sa kanya ni Yamcha na pagod lang ito. Dito ay nagkasundo sila na dalhin sina Gohan sa lookout. Habang bitbit ni Yamcha si Gohan, bitbit naman ni Tien si Trunks at si Krillin naman ang kay 18. Bago umalis si Piccolo, sinabi niya kay Vegeta na matapang na desisyon ang ginawa mo. Sumagot si Vegeta na hindi niya kailangan ng papuri, at iwan na lang siyang mag-isa. Dito ay napagtanto ni Vegeta na siya ay puro pagmamataas, samantalang si Goku ay isang purong mandirigma na handang isakripisyo ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang mga kaibigan at ang Earth. Pakiramdam ni Vegeta ay tinalo siya ni Goku sa lahat ng aspeto, maging sa pagiging ama. Pagkatapos ay lumipad palayo si Vegeta habang sinasabing, hindi ako isang mandirigma, at hindi na ako muling lalaban. Paggising naman ng mga kupal ay inakala ng mga ito na tinalo na ni Master Pogi si Cell. Naiyak na lang si Chi-Chi sa pagkadismaya dahil sobrang uto-uto ng mga tao. Samantala, pagdating sa lookout ay agad na nilunasan ni Dende si Gohan. Nagising si Gohan at sinabi sa lahat na nakita niya si Goku at iyon ang dahilan kung bakit niya natalo si Cell. Sinabi ni Piccolo na ipinagmamalaki niya si Gohan. Pagkatapos, nagising si 18 at napagtanto ni Gohan na may gusto si Krillin kay 18 at sinabi ito sa lahat. Sobrang nahiya si Krillin pagkatapos ay binatukan si Gohan. Nainis naman si 18 at umalis, kaya for the iyak si Krillin. Ganun pa man, napahinto sa paglipad si 18 nang makita nito na tinawag nila si Shenron. Samantala, dahil in-upgrade na ni Dende ang Dragon Ball at ang Eternal Dragon na si Shenron, 3 hiling na ngayon ang maaaring matupad, 2 naman kung ang isang hiling ay gagamitin upang buhayin muli ang maraming tao ng sabay-sabay. Una nilang hiniling na buhayin muli ang lahat ng pinatay ni Cell. Natupad ang kahilingan pero hindi kasama si Goku sa mga nabuhay, dahil nabuhay na ito noon ng Dragon Ball pagkatapos ng laban kay Raditz. Dahil dito iminungkahi ni Krillin na gamitin nila ang huling hiling para pumunta sa New Namek, at gamitin ang kanilang Dragon Ball doon, dahil kayang buhayin ni Purunga ang isang tao ng higit sa isang beses. Ngunit biglang nagsalita si Goku mula sa kabilang buhay, sinabing gusto niyang manatili na doon dahil hindi na kailangan ng Earth ang kanyang tulong, dahil umaasa na ito sa mas malakas na si Gohan. Nagpaalam na ang Z-Fighters kay Goku habang inaalala ang mga kaganapan noong bata pa ito. For me, I think of you walking forward like that, and thank you for it all. Pero hindi na nila alam kung ano ang gagawin sa kanilang huling hiling. Samantala, credit grabber si Master Pogi dito, na sinasabing siya ang nakatalo kay Cell, habang nagsasagawa ng parada at itinuturing siyang bayani. Dahil tinanggihan ni Goku na muli siyang buhayin, hiniling na lang ni Krillin kay Shenron na gawing tao sina 17 at 18. Ngunit tinanggihan ni Shenron ang hiling, at sinabing lampas ito sa kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay hiniling na lang ni Krillin na maalis ang mga bomba sa loob ng katawan ng mga android. Pinagbigyan ni Shenron ang hiling. Nang tanungin tungkol sa kanyang hiling, dito ay inamin na ni Krillin na may gusto siya kay 18. Tinanong naman ni Yamcha kung bakit pinaalis niya din ang bomba ni 17, sinabi ni Krillin na sina 17 at 18 ay bagay na mag-asawa. Samantala si 18 na palihim na nakikinig sa mga Z-Fighters, ay nagpakita at sinabing hindi sila mag-asawa ni 17 dahil kambal sila. Nagsimulang tuksuhin ni Yamcha si Krillin tungkol sa kanyang pagkakamali, pagkatapos ay niyaya ni Krillin si 18 na sumama sa kanila. Mabilis na tumanggi si 18, pero bago umalis ay nagpasalamat ito kay Krillin para sa pagiging mabuti sa kanya. Matapos umalis ni 18, nagsimulang magdiwang ang mga Z-Fighters. Sinabi ni Trunks na kailangan na niyang umalis, kaya umalis na din sina Krillin, Gohan, at Yamcha sa lookout para samahan si Trunks. Matapos dumaan sa Koron Tower, humiwalay na sina Yamcha at Trunks kina Gohan para lumipad pabalik sa Capsule Corporation. Pag-uwi sa bahay ay agad na ibinalita ni Gohan kay Chi-Chi ang pagkamatay ng kanyang ama at sinabing ayaw na nitong bumalik. Samantala, sinabi ni Yamcha kay Trunks kung paano nawala sa sarili si Vegeta,
matapos siyang mapanood na mamatay sa kamay ni Cell. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Trunks ang pagmamahal ng kanyang ama. Kinabukasan, nagpaalam na si Trunks sa lahat at umalis upang bumalik sa sarili niyang timeline. Bumalik na sa normal ang buhay at sa isang pagkakataon, habang naghahanda si Chi-Chi ng hapunan, tumakas sina Gohan at Ox King para magpunta sa talon, kung saan si Gohan ay nanghuli ng napakalaking isda. May dumating na pterodactyl at sinubukang agawin ng isda, pero mabilis itong napaalis ni Gohan gamit ang isang suntok. Sa West City, sinimulan na ni Bulma na turuan maglakad si Baby Trunks. Inutusan din ito ni Bulma na mag-Super Saiyan pero walang nangyari. Pagkatapos nun ay ipinakita sa ZTV station na may espesyal ng programa si Master Pogi. Dito ay binasag niya ang 20 tile sa isang chop, ngunit 19 lamang ang nabasag niya. Samantala sa Snake Way, kinakausap ni Kaiosama si Goku tungkol kay Master Pogi, na kupal na kumukuha ng lahat ng papuri. Pagkatapos ay hiniling ni Kaiosama kay Goku na tulungan siyang bumuo ng bagong bahay. Nakita ang timeline ni Future Trunks, dito ay abalang sinisira ng 2 android ang lungsod, at pumapatay ng maraming tao habang nagsasaya. Dumating na si Trunks sa kanyang timeline at pinuntahan niya kaagad si Bulma. Ikinwento niya rito ang kanyang mga pakikipagsapalaran kasama sina Goku, ang tungkol kay Cell at kaganapan sa Cell Games, at ang naging sakripisyo ni Goku. Labis na naantig si Bulma sa pagkamatay ni Son Goku, pero lalo itong nabigla ng ikinwento ni Trunks na nagwala si Vegeta noong mapatay siya ni Cell. Biglang ibinalita sa radyo na nagdudulot ng kaguluhan ng mga android sa Parsley City. Kaagad na tumayo si Trunks at lumipad upang hanapin ang mga ito. Sa Parsley City, si Future 18 ay nagwawala at walang habas na sinisira ang lahat ng kanyang nakikita. Nagagalit si 18 kay Future 17 dahil pinatay nito ang lalaki na sa tingin niya ay cute. Patuloy na nagreklamo si 18 kay 17 na sinisira nito ang lahat ng gusto niya. Biglang may bumaril sa mukha ni 17 na isang matandang lalaki, ito ang ama ng batang tinutukoy ni 18. Nilapitan ito ni 17 para gantihan at tapusin gamit ang kanyang baril. Pero biglang dumating si Trunks na naka-Super Saiyan. Napataas ng kilay sina 17 at 18 kay Trunks dahil kamakailan lang ay sinubukan ni Trunks na sirain sila, kaya alam nilang mahinang nilalang ito. Nagpa siya si 18 na patayin si Trunks dahil siya ay bad trip. Nagsalita si Trunks tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng walang magawa, tulad ng mga taong araw-araw na pinapatay ng 2 android. This is for Gohan! Tuluyang nawasak si Future 18, habang si Future 17 ay sobrang nabigla at walang magawa. Ilang saglit pa ay pinatay na rin ni Trunks si 17 nang walang awa at mabilis. Pagkatapos ay tinulungan ni Trunks ang matandang lalaki. Sabay na alala ni Trunks na hindi pa natatapos dahil mayroon pang darating. Makalipas ang 3 taon, naghanda si Trunks na bumalik sa nakaraan upang sabihin sa kanyang mga kaibigan ang magandang balita, ngunit bago siya makaalis, naramdaman niya si Future Cell na nagtatago sa Gedli. Agad niyang inutusan si Bulma na bumalik sa loob. Sa una ay inakala ni Bulma na may kasintahan na papalapit kay Trunks, ngunit ang katahimikan ni Trunks ay nagpaunawa sa kanya na seryoso ito kaya sinunod niya. Pagkatapos ay tinawag ni Trunks si Cell upang magpakita na labis na ikinagulat nito. At mas lalo itong nagulat nang sabihin ni Trunks ang lahat ng pinaplano nito. Dito ay napagtanto ni Cell na si Trunks ay nakapunta na sa nakaraan at nalaman ang tungkol sa kanya. Sinabi rin ni Trunks kay Cell na napatay na niya ang mga android, pero inakala ni Cell na nagsisinungaling lang si Trunks, dahil base sa kanyang data ay mas malakas dito sina 17 at 18, pero muling iginiit ni Trunks na napatay na niya ang mga ito. Si Future Cell, na napagtanto na hindi nagsisinungaling si Trunks ay nagalit, dahil napagtanto nito na hindi na niya makakamit ang kanyang perfect form. Ngunit pagkatapos ay binaliwala na lang ito ni Cell dahil naisip niya na maaari siyang maglakbay sa oras bago niya harapin si Trunks sa pamamagitan ng time machine. Sinabi ni Trunks na ayos lang naman, pero yun ay kung kaya siya nitong talunin, pagkatapos ay pinatalsik niya si Cell sa malayo gamit ang kanyang enerhiya. Lumapag si Cell sa isang malawak na kalupaan at sinundan siya ni Trunks. Sinabi ni Cell na sisipsipin niya si Trunks, ngunit pinatahimik siya ni Trunks sabay Super Saiyan, nagpalakas din si Cell at sumugod kay Trunks. Pero hindi umubra ang mga atake ni Cell at nabugbog lang ito ni Trunks.
Labis na nagalit si Cell at naguluhan kung bakit si Trunks ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa sinasabi ng database ni Dr. Gero. Sinabi ni Trunks na kasalanan nito ni Cell dahil sa pagpatay nito sa lahat ng mga taong inosente. Sinubukan ni Cell na hampasin ng kanyang buntot si Trunks, pero nahawakan ni Trunks ang kanyang buntot at ginamit ito para paikutin siya at ihagis pataas sa ere. Napipikon na si Cell dahil hindi niya matapatan si Trunks, kaya napagdesisyonan nitong sirain na lang ang Earth, at nagsimulang mag-charge ng Kamehameha Wave. Naghanda din ng enerhiya si Trunks at sinabi kay Cell na tapos na ang bangungot bago mabilis na nagpakawala ng heat dome attack, na bumura kay Cell. Pagkatapos nun ay ibinaba na ni Trunks ang kanyang enerhiya at pinasalamatan ng lahat ng tumulong sa kanya para lumakas. Samantala, sa kasalukuyan, nagtatayo si Kaiosama ng bagong bahay sa isang puno sa Snake Way, habang si Goku naman ay nakikipaglaro lang ng habulan kina Gregory at Bubbles. Natapos ni Kaiosama ang bahay, pero nang sinuri ito ni Goku ay agad itong nasira. Sinabi ni Goku na ito ay isang senyales na dapat silang pumunta sa planeta ng Grand Kai. Nagawang makumbinsi ni Goku si Kaiosama na magpunta doon, at nagsimula na silang maglakbay sa Snake Way.